Worth it ba ang magtrabaho dito sa UK bilang isang OFW? Hello guys! Welcome sa ating channel, OFW in UK. I just want to greet you a happy Easter and I just want to share with you yung magandang weather outside. Kumusta po? It's been a while since I've uploaded a video here in our channel. And sa mga bago po na nandiyan, I just want to introduce myself. My name is Michael. I'm a nurse here in the UK. I've been working here for almost 2 years now. At gumagawa ako ng vlogs dito sa ating channel OFW in UK about OFW life. So ang topic natin for today is, worth it ba ang magtrabaho dito sa UK bilang isang OFW? Kung interesado ka sa topic na ito, just keep on watching. I was scrolling YouTube a few days ago and then I've seen some trending topics. Yung question na, what is like to be a nurse or what is like to be working in the UK? And naisip ko na i-share yung sarili kong experience para sa mga tao na nagtatanong, paano ba ang mag-work dito sa UK? Particularly kung ikaw ay isang nurse. Naitanong ko nga kanina yung question na, worth it ba ang magtrabaho dito sa UK hindi lang bilang isang nurse o bilang isang OFW. Sige, diretso na, worth it ang magtrabaho dito. Maaring ang reason ko ay different sa iba o maaring parehas tayo ng reason. Pero ito yung mga reason ko bakit ko nasabi na worth it ang magtrabaho dito sa UK. Unang-una syempre ay yung salary. Ang salary dito compared sa Pilipinas, masasabi ko na mas mataas kasi yung currency ng UK is higher sa currency ng Pilipinas. Ang isang pound ay humahalaga ngayon ay nasa 70 plus na. Chinek ko kanina, nasa 74 na. So 1 pound is equal to 74. So imagine that. Kung sasahod ka dito, sabihin mo na sumasahod ka lang ng 1,000 pounds, multiply mo yon ng 74. So meron ka ng 74,000. So, isa yung unang reason. Mataas yung sahod kumpara kung galing ka ng Pilipinas. And as my experience as a nurse, ang starting salary dito is nagre-range ng... So, eto, chinek ko muna kanina kasi nga bago na yung salary range ng mga nurses dito. Especially yung mga nag-work sa under ng NHS. So, yung entry level ng isang nurse dito sa UK ay yung tinatawag nilang Band 5. Yung starting ng Band 5 is sinulat ko na para hindi ko makalimutan. So yung starting is 29,970. So 29,970 pounds. Yan yung starting. And then tumataas yan based sa yung number of years na trinabaho dito sa UK. So after 2 years ay tataas yan ng 32,324. After again 2 years, tataas siya ng 36,483. And then, kung gusto mong mag-upgrade o tumaas ulit ang sahod mo, ay kailangan mong i-apply ng higher band. So, after ng band 5, lilipat ka ng band 6. Ganun din, meron din silang starting level, then magpo-progress ka, then tumataas din yung sahod. Ang kagandahan dito compared sa Pilipinas is tumataas yung sahod mo based dun sa number of years na ni-render mo. Alam ko sa Pilipinas, correct me if I'm wrong, let's say natripan nila na itaas yung sahod mo, yun, itataas nila yung sahod mo. Pero yung wala sila yung standard na, after 1 year, after 2 years, ganyan, itataas nila yung salary mo. Or kung meron man, it takes time. I'm not really sure. Comment down below. Kasi medyo matagal na rin yung nung last ako nag-work sa Pilipinas. I don't know, baka nagbago na ngayon. So, ayan yung salary. Pangalawa, yung progression ng salary mo at nung iyong career. Additionally, ina-accept nila yung years of experience mo sa labas ng bansa. So, in here, yung half nung years of experience, yun yung i-base nila dun sa starting level mo. Yung pangatlo is yung work-life balance. I could say na maganda yung work-life balance dito kasi
you can enjoy your day offs. Pag day off mo talaga. Bilang isang nurse, I work 37.5 hours per week. So basically, 3 araw yung pasok mo per week. Tapos merong isang araw na extra sa ibang week. So yun, not bad, di ba? I remember noon I was working in the Philippines like Monday to Friday. Nasa iyo naman yun if you would work 10 hours. In my case, dito is 12 hours yung shift namin. Meron naman silang mga 10 hours or 8 hours. Pero I prefer that 12 hours. So, mostly naman sa amin is 12 hours. Isa pa, bakit ko nasabi na work-life balance dito? Kagaya na lang ng nangyari sa amin recently, yung asawa ko ay sumama yung pakiramdam nung nag-work siya sa ward. So at that time, sinabihan niya ako and then in-advise ko siya na magpa-check na doon since nasa hospital naman siya. So I've asked her to go to the emergency department and nga yun, nagpa-check siya. Sabi naman nila is okay yung mga blood tests pero yung sa work nila, binigyan na siya ng time off. That day, hindi na siya pinapasok and then the other day as well para makapagpahinga siya. Dito talagang they value the employee. Hindi ko naman nila lahat. Pero kasi sa Pilipinas noon, pahirapan yung pagkuha ng sick leave. Kailangan mong may certificate ka bago nila babayaran yung iyong absence. Dito, pag sinabi mo na hindi maganda yung pakiramdam ko, feeling ko hindi ko kayang mag-work today, hindi ako magiging productive, they would allow you. Kasi nga, they value yung health mo at lalo na yung mental health. Pag sinabi mo na naapektuhan yung mental health, talagang they really encourage you to have a rest and they promote a healthy lifestyle. Yun nga, maganda dito yung kanilang policy sa mga ganyan. Pati yung sa annual leave, madali lang din mag-request. Basta ita-timing mo lang dun sa walang masyadong nagre-request. Kasi pag may mga kasabay ka, dun lang tumatagal. Pero pag halimbawa solo mo naman yung month na yon na mag-request ka, so papayagan naman nila as long as wala kang masyadong kasabay o hindi kayo masyadong marami na maapektuhan yung work schedule nyo. So yun, okay lang yun. Lalo na as international workers, they give us some privilege, especially kung magre-request ka ng long leave, yung ilang weeks, like 4 weeks ganyan. They really value us international workers going to our own country for vacation. Alam nila na we are international nurses, international workers. We miss our family and we really need to go back to our own country pag nagbabakasyon tayo. They don't mind that. Ini-encourage nila yun mga yun para nga, I think to promote life balance na din. Yung emotional, yung physical kasi kailangan mo mag-rest, kailangan mo magbakasyon after yung mahabang work mo. So yun yung mga bagay na maganda. Yung pangapat, let's say yung mga katrabaho. Sa katrabaho, parehas lang ng Pilipinas. Hindi naman na bago dito sa UK. Ganon din. May mga tao na maayos, may mga tao na hindi masyadong maayos. Ano ba yung naging struggle ko sa work? Siguro yung language usage. Yung dahil dito is English, you need to adapt. Lalo na kung galing ka sa Pilipinas, hindi naman natin ginagamit masyado yung English. And then yung mga ibang nanggaling sa ibang bansa din na hindi naman ginagamit yung English, yun lang. Pero once na ma-overcome mo yun na medyo nag-get used ka na sa salita nila, madali na lang. Work per se, once na naaral mo na yung culture nila, the way they work, the way they do things, madali na lang din. Can't say na madali yung trabaho dito. Kasi yung trabaho sa Pilipinas tsaka trabaho dito parehas lang naman. Masarap lang kasi nga yung tinatrabaho mo is worth it nung nakukuha mo na salary. I'm sorry about dito, Pilipinas. Mahal kita, Pilipinas. Pero yun nga, I need to work here. Kasi marami tayong sinusuportahan sa Pilipinas eh. Marami tayong mga pangarap na gusto nating abutin. Hindi natin, I could say na matatagalan tayo kung nagstay tayo sa Pilipinas. Yun lang. Pero I love Philippines. Yeah, I plan to retire in the Philippines then. Hopefully, pag nakapag-ipon, makapag-business,
here or kung sa Pilipinas man. So yun, sana, yun yung isa sa mga pangarap ko, no. Work per se is the same lang naman. Wala namang pinagkaiba. Yun lang yung language. Pero pag na-overcome mo na yan, sa kahit anong trabaho naman, wala namang madali sa una. Mahirapan ka kasi kailangan mo mag-adjust. Pero once adjusted ka na, everything will be okay. So, panglima, outside work naman. Maganda dito sa UK lalo na kung marami kang kakilala, marami kang friends. Mas masaya kung marami kang kakilalang Pilipino kasi mas madali kang makakapag-connect sa kanila. Pero okay din kung marami kang friends na ibang lahi. Kagaya sa amin dito, marami kaming nakilala na nagtatrabaho din dun sa pinagtatrabahuan namin and mga ibang Pilipino din na nagtatrabaho sa iba't ibang company dito. Ang maganda doon is when you are free, hindi ka mabubuar kasi pwede kang sumama sa kanila, pwede kayong mag-set ng mga lakad. Recently, yung mga friends ko yan, ng mga Pilipino din. Mga may pupuntahan sila na lugar and then kung maganda, sasabihan ka, oh maganda dito, punta ka dito, punta tayo dito sometime. Pag marami kang connection, marami kang places na madidiscover dito sa UK. Halimbawa, kung sa sports naman, may mga friends ako na nagbabadminton. So, I do play badminton as well when I was in the Philippines nung elementary. So, yun, naglalaro-laro kami to keep our bodies healthy. Yun lang kasi dito, kailangan gumagalaw ka dahil nga malamig. Kailangan mong gumalaw para magpapawis kasi hindi ka pagpapawisan kung nasa bahay ka lang. So, yun, no? Discovering places with friends, with family. Yan yung maganda dito sa UK kasi dati napapanood mo lang sa TV, ngayon nakikita mo na. Ikaw na mismo yung bumibisita, nagtitik ng photos, videos, ganyan to share with other people. Pang-anim, let's say the weather. Yeah, if you like na malamig yung weather, pwede ka dito. Punta kayo dito sa UK kasi definitely magugustuhan nyo dahil malamig yung weather. Kung hindi masyado, pwede din. Just wear your sweatshirts, your jackets para makatagal ka dito sa UK. Ang kapangitan lang dito is mas mahaba yung kanilang cold weather. Kagaya ngayon, it's summer pero malamig. Maaraw pero yung hangin malamig. Ganyan dito sa UK. Tsaka every now and then umuulan. Unpredictable yung kanilang weather dito. Pero yun nga, if you like cold weather, pwede ka dito. Pwede ka dito sa UK. Yung pang-pito, siguro yung pagkain. I could say parehas lang naman halos pero dito, no, napansin ko yung pagkain nila fresh. Lalo na sa mga stores. Yung presyo ng pagkain sa Pilipinas, halimbawa yung kamatis sa Pilipinas, tsaka yung kamatis dito, halos magkaparehas na lang ang price. Pero dito kasi, dahil nga yung salary mo is okay lang, tama lang sa dun sa mga bilihin. So, afford mo bang bilhin? Di kagaya sa Pilipinas. So, sabi ko nga, this is related to dun sa quality of life mo dahil nga you can afford things that you can or you can afford siguro sa Pilipinas if you have a higher salary. Kung nasa minimum wage ka, medyo mahirapan ka na i-afford yung mga yon. Pero dito sa UK, kaya mong i-afford yung mga bagay na yon, gagaya ng mga prutas, yung mga gulay, ganyan, yung mga karne. Sabi ko nga, dito na-afford kong kumain ng meat, ng chicken, ng pork, beef, ng lamb na hindi mabubutas yung bulsa mo lalo na kung marunong kang mag-budget. May experience mo yung mga bagay na let's say makakapag-improve ng quality of life mo. Kaya nga dito sa UK yung life expectancy nila is mahaba. People could live as old as 99 years old pero hindi pa sila frail, hindi sila yung weak na nahihirapan sa atin pag alam mo na nagkakaedad na, tumatanda na, may masakit na yung ganyan. Mukha ng marami ng sakit-sakit o mukha ng may sakit. Dito, mahaba yung life expectancy nila tapos na-enjoy nila yung buhay nila.
I could say most of them, hindi naman din lahat. Pero, yun nga, gaya ng sabi ko, may enjoy mo yung mga bagay-bagay dito kasi na-afford mo. So ayan 'no, ilan lang 'yan sa mga bagay na nagustuhan ko. Bakit ko nasabi na worth it ang magtrabaho dito sa UK. If you are a Filipino na nagbabalak na pumunta dito, hopefully nakatulong ang video na ito para makapag-decide ka if you are deciding to go here in the UK. So kung nakaabot ka sa video na 'to, please do like and subscribe para updated ka sa ating mga latest uploads. If you got questions or comments, just comment it down below para mapag-usapan natin sa ating next vlog. So, happy Easter ulit and God bless you po.